Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay malaking balita ang launching ng bagong stablecoin ng Ripple na RLUSD. Sinasabing ito ay magiging complementary kay XRP, ang pangunahing token ni Ripple. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung ano ang RLUSD, paano ito gumagana at bakit ito itinuturing na mahalagang bahagi ng XRP Ledger ecosystem. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang RLUSD at ano ang papel nito sa Ripple ecosystem? Ang RLUSD o Ripple USD ay isang stablecoin na sinusuportahan ng Ripple upang magbigay ng stability sa mga transactions. Hindi tulad ni XRP, ang RLUSD ay nakapako ang halaga nito sa US dollar. Ang layunin nito ay iwasan ang volatility na karaniwang problema ng mga cryptocurrencies. Ayon po kay Madam Monica Long, ang presidente ng Ripple, ang RLUSD ay idinisenyo upang una ay i-complement itong si XRP. Magiging karagdagang opsyon ito para sa mga kliyente ng Ripple na nais pong mag-transact gamit ang tokenized na USD. Pangalawa ay para suportahan ang mga developers. Ang RLUSD ay bubuksan ang oportunidad para sa mga developers na mag-create ng mga DeFi applications gamit po ang XRP Ledger. Kaya sa madaling salita, habang si XRP ay ginagamit para sa mabilisang cross-border transactions, ang RLUSD naman ay nagbibigay po ng mas stable na alternatibo para sa mga transaction na nangangailangan ng mas predictable na halaga. Ngayon ay bakit naman mahalaga ang stability at regulatory clarity sa RLUSD? Sabi po ni Madam Long, mahalaga ang stability at regulatory clarity para sa tagumpay ng stablecoins tulad ng RLUSD. At ang ilan po sa mga mahalagang aspeto rito ay una ay ang backing at transparency. Ang RLUSD ay 100% na meron itong backup na fiat dollars na nangangahulugang may katumbas itong totoong pera sa bangko. Ang ganito pong klase ng stability ay tinitiyak ng New York Department of Financial Services kung saan may lisensya ang Standard Custody ang partner ni Ripple para dito. Pangalawa ay ang regulatory approval. Bagamat operationally ready na ang RLUSD, hinihintay pa rin ito ang formal na regulatory approval bago ito tuluyang ilabas. At maliban dito ay ang global market demand. Ayon po kay Madam Long, malaki ang pangangailangan para sa stablecoins, lalo na po sa Asia Pacific, Europe at Australia. Target ng RLUSD na maging pangunahing stablecoin sa isang market na inaasahang aabot po sa 3 trillion market at $3 trillion na market cap sa loob ng 5 taon. Yan ay paano nga ba nakakatulong ang RLUSD sa XRP Ledger? Habang ang RLUSD ay stable, ang XRP naman ay nananatiling mahalaga sa XRP Ledger dahil ito ay ginagamit sa mga transactions na may mababang liquidity. Bilang halimbawa ay una, kung may mga currencies na mahirap i-convert ng direkta, si XRP ay nagbibigay po ng fast at saka cost-effective na transfer. Yan, paraan para mag-transfer. At pangalawa ay samantala naman ay ang RLUSD ay nagbibigay po ng safe harbor para sa mga user na gustong umiwas sa volatility para mag-transact pa rin sa blockchain. Ngayon, ang pagsasama po ng RLUSD at XRP ay nagpapalakas sa Ripple ecosystem na siyang nagbibigay ng flexibility at nagpapalawak po ng use cases nito sa decentralized finance or DeFi. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin
na mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin ay maraming oportunidad ang maaring ibigay ng RLUSD. At una ay mas stable na investment option. Kaya kung ikaw ay nag-aalala sa biglaang pagbaba ng halaga ng iyong crypto assets, ang RLUSD ay isang magandang alternatibo dahil ito ay stable, maiiwasan po ang losses mula sa volatility. Pangalawa, mas maraming DeFi opportunities. Ang mga developers sa Pilipinas ay maaring makinabang sa pagpapalawak po ng DeFi applications gamit ang RLUSD sa XRP Ledger. Ito po ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para makapag-innovate sa blockchain space. Pangatlo ay ang global trading potential. Ang RLUSD ay maaari pong gamitin sa international remittance platform na mahalaga lalo na sa mga OFWs at sa kanilang pamilya. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang RLUSD ay isang malaking hakbang para sa Ripple ecosystem. Pinapakita po nito na si Ripple ay hindi lang nakatuon sa paglutas ng cross-border payments, kundi sa pagpapalawak din ng utilities ng kanilang platform. Para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay isang magandang pagkakataon upang mas mapalawak ang kaalaman at pag-invest sa mas advanced na blockchain solutions. Ngunit tulad po ng lahat ng investment opportunities, mahalaga ang pagiging maingat. Ang pag-unlad ng RLUSD ay nakadepende pa rin sa regulatory environment at adoption ng market. Kaya naman, bago pumasok sa anumang crypto-related na investment, do your own research at siguraduhin kaya mo ang risk na kaakibat nito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.